Hello all, this is Engel HG. Short tutorial lang for Topo Surface in Revit Architecture. Pero we will use SketchUp. Okay. Now, dun sa mga gumagamit ng Revit, I know mahirap talagang gumawa ng Topo Surface. Okay. Unless na lang meron kang point file or meron kang survey point na magagamit para i-trace up kung ano yung mga height elevation ng land area natin. Okay? Now, itong tutorial na to, nano ko lang siya, kita ko lang siya, and then na-research ko lang siya ng nakarang araw. And then I just want to share it to you guys. Okay. This tutorial will help us mag-generate ng pinakamabilis na topo surface, which is I think is accurate. Okay. To begin with, okay, now kailangan natin ng SketchUp. Okay. Tanggal lang yung SketchUp ko, which is we need SketchUp 8. Okay. Then open natin. And then pwede tayo mag-choose ng template. Okay, set natin sa metric and then start using SketchUp. Okay? Now, nasa center tayo. Now, okay? Paano ba mag-create ng or ma-define yung location natin? Okay, ngayon sa may SketchUp Pro 8, meron na tayong tinatawag na add location. Okay? Now, click natin siya. Then pag click natin, okay, dito ngayon, nag-set na ako kanina, nag-search na ako ng magandang area dito sa Pilipinas na ma-define natin o makikita natin yung contours ng mga lines. Okay, which is sa Tagaytay. Okay, this one, let's say this one, okay. Meron tayo ditong parang box sa add location, which is this is the region na pwede natin i-generate. Okay, I think this is enough kasi masyado nang malaki. Okay? Usually, hindi naman tayo nagagawa ng ganyan kalaking ano, di ba? Tingin ko, mga sobrang laki na yan. Eh. Pero kung gusto nyong i-zoom in, na gusto nyo talagang mismo particular lang, pwede nyong i-scroll yung mouse ninyo, and then, let's say, dun lang sa area na to, yan, sa area na to, nandito yung pinaka-site ninyo, pwede kayo mag-select region. And then, makikita nyo dito, meron siyang parang pin, pwede nyo siyang i-drag. Okay? Okay? Say this one, yan. Pwede nyo siyang i-drag. Pero for this tutorial, ima-maximize natin kasi naka-constrain to sa isang particular na size lang na hindi mo na siya ma-adjust. Okay, let's say cancel natin siya and then zoom out ko lang lahat, which is ito yung puti na yon. Pag nag-select region tayo, sorry, hindi mo na siya ma-adjust. Okay, ganyan na talaga siya kalaki. I don't know kung gaano siya kalaki, pero okay, let's say this one. Kunin natin dito. Okay, and then grab. Click natin grab. Okay. Pag grab natin, automatic papasok niya sa loob ng SketchUp. Okay. Pag nasa loob na tayo ng SketchUp, usually nasa center yan. Okay. Now, kung meron kang particular area na kung nasaan nakalocate yung project mo, I suggest na lagyan mo na kaagad siya ng mark. Let's say, punta ako sa may top view and then sample. Okay. Top view. Sample, nandito yung site ko. Then, click lang ako ng draw line. And then, lalagyan ko lang siya dito ng okay. Okay. Yan. Okay. Nandyan yung pinaka-site ko. Or, i-trace ninyo talaga yung land profile ng site nyo. Okay. And then, punta tayo ulit. 3D natin siya ulit. Okay. 3D. Okay. Ayan. Okay. Pwede natin siyang i-verify yung size niya, yung sukat niya, kung tama ba, para meron tayong idea. Okay. It means this one is 87.80 meters. Okay? Kasi kanina sinelect natin yung template natin to be in meters. Okay? Para mas madali. Okay? Now, paano ba natin makikita yung pinaka topo niya? Okay, gawin natin, click natin to, toggle terrain, and then pag click natin, ayan na. Okay? Lumabas na yung pinaka profile nung land natin. Okay. Now, paano ba natin siya dadalhin sa Revit? Okay. Now, go to File, and then Export, and then 3D Model. Okay. Click natin ang 3D Model, and then save natin siya as DWG. Okay. DWG. Okay.
Nandiyan pa rin si AutoCAD. Okay, ngayon, let's just say, save natin siya dito sa may desktop ko. Kasi create lang tayo ng file dito. Topo. Okay. And then, lagyan natin to. Tagaytay, Philippines. Okay. And then, export. Okay. Ngayon, pag lumabas na to, it means okay na siya. Then, click okay. Now, tapos na yung trabaho ni SketchUp. Okay? Pwede natin siyang i-close. Or kung gusto niyo, just leave it na naka-open para in case na meron kayong adjustment, pwede niyo siyang buksan ulit. Okay? And then, punta tayo sa my documents. Tapos, punta ako sa my desktop. And then, punta lang ako sa my topo. Ngayon, nandito na yung AutoCAD natin, which is Tagaytay, Philippines. Okay, kung gusto niyo, pwede siya i-check na sa AutoCAD, pero kahit hindi na. Diretso na kaagad kayo sa may Revit. And then, let's say, mag-create tayo ng new. And then, okay lang yan. Click OK. Tapos, okay. Punta tayo sa my site. And then, zoom out lang natin. Tapos, punta tayo sa my insert. And then, i-import natin siya. Import CAD. And then, punta tayo sa topo. And then, click natin Tagaytay. Okay. Then, nga kanina naka-meter siya, di ba? Kaya dapat ito ilagay natin siya sa meters. Okay. Pwede na center to center. Or adjust nyo na lang kung saan yung ano mamaya. And then, click open. Okay. Ngayon, mag-open yan. Misa matagal eh. Kasi depende kung gaano kalaki yung ano natin, yung inserted natin. Okay, close. Ngayon, papasok yan dito. Okay, now ito na yung pinaka-site natin. Punta tayo sa 3D and then makikita nyo ngayon, ayan na. Okay? Ngayon may makikita kayo dyan. Dalawa yan. Ito yung isa, yung pinaka-contour, tapos may isa pang isa pang plane, which is yan yung image na galing sa my Google Map. Okay? Ngayon, kaya kanina sabi ko, i-define agad yung location ng site ninyo kasi pag nandito na tayo, hindi nyo na makikita kung saan yung particular na area na yon. Kung masyadong malaki yung generate yung topo. Okay? Pwede nyo i-click to, tapos let's say nakikita nyo tong box na to, pwede natin i-click yung ano niya, dimension niya, i-verify natin. Okay? Which is 87,800 kasi naka-millimeters tayo. Pwede natin click to para tumugma lang silang dalawa. Okay, 88. Then check natin sa may kung nagtatama ba, which is 87, which is tingin ko tama naman. Okay. Okay, which means tama yung ano natin. Ngayon ito, let's say meron ka particular na kung nasaan siya, pwede mong i-move. Okay. Okay, pwede mo siyang i-move bago mo i-generate yung topo. Okay? Ngayon, okay na siya. Okay. Now, paano siya magiging topo ngayon? Punta tayo ngayon sa my site. Revit, site. Okay, architecture. And then, ito, massing and site. Tapos, click natin yung topo. Pag click natin ng topo, okay, paano ba natin siya ma-generate? Oh, sorry guys, kasi may problema yung 2013 ko, which is known error pag nag-install ka ng 2014 na meron kang 2013, nagkakaroon ng problema sa may sa may ribbon niya. Pero okay. Now, i-toggle nyo lang 'yon. Yung sinasabi ko, i-toggle lang pag nagkaroon ng problema ganon, i-toggle nyo lang 'yan, double click lang dito and then hanggang sa lumabas. Okay? Lumabas ulit. Okay? And then click lang natin 'to, create from import and then click and then may makikita kayo dito, select import instance. Okay, click and then click nyo siya. Pag click nyo, lalabas tong add point i-check nyo lang yung terrain. I-uncheck nyo yung 0 saka yung Google Earth snapshot. Okay? And then click okay. Then now, ayan na yung topo natin. Okay? And then click natin finish and then okay na. Pwede na natin siyang i-delete. Okay? Again, bago natin siya i-delete, make sure na tama yung location ng topo ninyo para mamaya hindi na kayo mag-move based dito sa reference ninyo. Okay? Click lang natin ulit ito. Make sure na i-selected natin yung in-import natin, hindi yung topo natin. Then, click and then
delete. Now, meron na tayong topo na galing sa SketchUp, which is galing din sa sa may Google Map, and then click lang natin to para makita natin, di ba? Okay? Okay. Now, kung gusto niyo gawin natin siyang grass, pwede na siyang click, and then palitan natin to, and then hanapin natin si site, okay, or grass. Okay. Maghanap tayo materials. Oh, sorry. Miscellaneous. So, miscellaneous naman usually yan. Okay. Okay, let's say sand. Okay na siguro yan. Okay, and then okay. And then okay. Ayan na siya. Now, ito na yung pinaka topo natin. Okay? Madali lang, di ba? Walang kahirap-hirap. Okay? Okay? If you have any question, comment lang kayo or email me, engel_hg@yahoo.com. Sana matulungan ko kayo. And I hope na maging useful to. Thank you. Bye-bye.